Kamusta mga kapatid? Sa araw na ito ay mapapanood ninyo ang mga nagbabagang balita sa ating bansa. Hindi raw sapat ang ebidensya para ikonekta ang Pangulo sa Pharmaly scam. Manny Pacquiao magre-retiro na sa boxing. Bakit kaya? Lacson Soto tandem sa 2022, kumpirmado na. Bongbong Marcos, bagay talagang maging Pangulo ng bansa? Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest videos. Inamin naman ni Senator Ping Lacson, wala pa silang nakikitang ebidensya para i-connect ang Pangulong Digong Duterte at si Senator Christopher Bongo sa Pharmaly scam. Ayon kay Lacson, sa ngayon kulang ang ebidensya at wala pang koneksyon na nai-establish para maisangkot sa Pharmaly ang Pangulo maging ang Malacanang o si Senator Go. Paliwanag ni Lacson, hindi ebidensya ang matagal ng pagkakaibigan ni Pangulong Duterte at Michael Yang para isangkot ang Chief Executive sa pagbili ng DBM Procurement Service ng pandemic medical supplies mula sa Pharmaly. Ibinunyag din ni Lacson na nagkausap na sila ni Pharmaly Director Lincoln Ong at may mahalagang impormasyon itong sasabihin hinggil sa pagkakasangkot ni Yang sa pagpopondo sa Pharmaly at ito'y gagawin nila sa isang executive session. Hinimok ni dating Senador Bongbong Marcos sa mga magulang na maging listo laban naman sa mga napaulat ng pananamantala sa online learning. Ayon kay Marcos, dapat nagabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak para hindi mahikayat no sumali sa online kopyahan. Dahil walang guro na maninita, mas dapat aniyang pag-ibayuhin ng mga magulang ang paggabay sa pag-aaral ng mga anak at paghubog ng kanilang mabuting asal. Formal lang i-anunsyo ngayong araw ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang retirement sa larangan ng boxing. Kinumpirma ni MP Promotion sa President Sean Gibbons na magbibigay ng pahayag ang fighting senator hinggil sa kanyang karera ngayong araw. Matapos ang kanyang unanimous decision loss o pagkatalo kay Yordenis Ugas ng Cuba, nagdeklara mga kakandidato si Senator Pacquiao sa pagkapangulo sa 2022 elections. At kailangan na rin niyang mag-retire sa boxing para makapag-concentrate naman sa kanyang kampanya sa darating na eleksyon. Samantala, ang pagharap ng Certificate of Candidacy ng Ping Soto tandem ay sa October 6. Kapwa kinumpirma ni na Senator Lacson at Senate President Tito Sen ang schedule ng kanilang pagpapile ng COC sa Miyerkules, October 6. Ayon kay Lacson, si Tito Sen ang nagdesisyon ng petsa ng kanilang COC filing dahil naniniwala ito sa mga kinukonsulta niyang tao, mga pungsoy expert daw. Matatandaan na noong September 8, opisyal lang inilunsad din na Lacson at Soto ang kanilang tambalan para sa 2022 elections. Bukod kay Lacson, ang iba pang nagdeklarang tatakbo rin sa pagkapangulo ay sina Senator Manny Pacquiao at Mayor Isko Moreno na ang running mate naman ay si Dr. Willie Ong. Well, ganun talaga kasi ngayon sa sistema natin, yung filing, Oktubre pa, so ilang buwan pa bago sa eleksyon. Pero the same applies to all. At siyempre, dahil nga pandemic, maraming panibagong mga protocol, naiba talaga ang magiging kampanya dahil hindi naman magkakaroon ng malalaking rally, na mga malalaking meeting. Yan, yung mga maraming katao, tapos pati yung kamayan, halikan, ganun. Talagang iiwas ipagbabawal pa yata ng COMELEC. Ang pagpatakbo siguro ng kampanya ay magiging depende sa gaano karami na ang nabakunahan. Kung parang sabihin natin, naabot natin ng 80% by February na nabakunahan, di parang walang pwede lahat, balik tayo sa dati. Pero hindi siguro tayo abot sa ganun. Kaya may panibagong mga estratehiya, mga tactic ang gagawin ng bawat kandidato para mapaabot ang mensahe sa taong bayan. Pero meron akong isang nakita habang pinag-aaralan nga namin ito. Meron kasing resolution ng COMELEC, Resolution 10695, na sinasabi ipinagbabawal ang pagbigay ng benepisyo for 45 days bago ng eleksyon. Tama rin naman 'yon. Kaya linagay yung resolution na yan, ay yung rule na yan, ginawa yan para yung mga pinamimigay ng gobyerno de benepisyo
ay hindi gagamitin para vote buying. Para hindi pa sasabihin, ito yung AX ninyo, pero hindi ka namin bibigyan hanggang ipangako mo yung boto mo. O di, siyempre, vote buying ngayon, technical vote buying na yun. So, wag natin, tama yan, may resolution na ganyan. Yun lamang, dito sa bagong sistema na nasa pandemya tayo, meron tayong granular lockdown. Inaalala ko, yung mga nag-granular lockdown sa 45 days before the election. Kasi paano ngayon, pag nag-granular lockdown, walang papasok, walang lalabas, hindi makapagbigay ang local government ng food pack. Hindi makakapagbigay ng ayuda, ng kahit na anong tulong. Ang pagsusundan natin itong resolution na ito, hindi makakapagbigay ang local government, ang gobyerno, ng tulong sa ating mga na-granular lockdown. Siguro, hindi tatagal yun, 45 days. Walang pagkain, walang pera, walang kahit na anong tulong na dumadating. Kaya siguro gumawa na tayong exemption dahil baliwanag pagka-granular lockdown nangangailangan, walang papasok, walang lalabas. So, imposibleng hindi mabubuhay ang tao doon sa gitna sa kung saan yung area ng granular lockdown. Kaya ang gawin natin siguro, pag-isipan natin kung paano natin papalitan o bigyan ng exemption, emergency exemption. Pwede natin tawagin emergency exemption dahil emergency naman talaga ngayon. So, pinapaalam namin sa COMELEC na baka kailangan balikan itong resolution na pag-isipan natin paano natin gagawin ang pagbigay ng tulong sa ating mga nangangailangan na nasa loob ng granular lockdown. Ngunit hindi ito magagamit na pampolitika. Kaya yan ang nakikita namin. Kailangan ng tao ng tulong. Okay. Pero wag natin lalagyan ng kulay ng politika yung tulong na ibibigay. Yun ang problema na kailangan natin ayusin para doon sa campaign period, lalong-lalo na sa local level. Okay. Mr. Senator, with your indulgence, may tanong din ang aking katandem dito, si Bombo Ever. Bombo Ever? Magandang umaga po, Senator Bongbong Marcos. Good morning, Ever. Good morning. Yes po. Mayroon din pong apila ito pong atin pong mga magsasaka na sana mabigyan din po sila ng ayuda man lamang o magandang presyo po sa kanila pong mga palay dahil nga po napakababa po ng presyo po ng palay sa ngayon. Paano po sila matutulungan, Mr. Senator po? Talaga bumagsak ang presyo, ang bilihan ng palay kaya maraming nagsasabi hindi na panipis na ng panipis ang kanilang kinikita. In fact, umaabot na nga sa lugi dahil ang bilihan ngayon 17 pesos lang ang break even diyan mga 12, 13 pesos. Pero marami pang karagdagang babayaran dyan, yung transportation, yung processing, lahat. Kaya kailangan talaga tignan natin kung paano matulungan ng mga magsasaka. Sa akin, it is may short term at saka may long term dyan sa problema sa agrikultura. Siguro dito sa problema hinaharap natin ngayon, dito sa gitna ng pandemya, ay ang gawin natin is yung NFA siguro dapat babalik siya sa dati niyang trabaho. Dahil ang pagkakilala ngayon ng tao sa NFA, ang pagkakilala sa kanila ay tiga-import ng bigas. Pero hindi tinayo ang NFA para yan ang gagawin. Ang gagawin ng NFA dapat ay dalawa ang kanilang basic, yung fundamental na function. Number one, magkaroon ng sapat na supply ng bigas kahit na magkaroon ng drought, magka-El Nino, kahit na mabagyo, kung ano pang mangyari, di ba? Napeste. Meron kahit na hindi makapag-produce ang isang area, meron tayong reserve stock para kahit paano meron tayong bigas na ibibigay sa tao para ipapakain sa tao na hindi tayo mawawalan ng supply. Number one. Number two, ayan, kasing importante, yung NFA ay kanyang sinistabilize ang presyo ng mga bilihin. Nung umpisa rice and corn ang NFA. Ang ginagawa nila, pag panahon ng ani at marami ang supply, bumabagsak ang presyo. Kaya ang ginagawa ng NFA, bumibili ng stock para yung presyo ay na-maintain na halos pantay lang. Pagka naman walang ani, pag tag-init,
ay mababa ang supply, tataas naman ang presyo ng bigas, ang ginagawa naman ng NFA, magbibitaw ng supply. Para may supply, bababa uli ang presyo. Ang magiging epekto nito ay sa buong taon, halos pantay-pantay lang ang presyo ng bigas sa planting season, sa harvest season, lahat ito ay halos pantay-pantay lang para hindi natin nararamdaman yung malalaking price shock na biglang tumataas, bumababa, bumababa, depende sa season. Para naman ang taong bayan nakakaasa na may supply at may supply na affordable na kaya nila na kaya ng lahat. Yan ang short-term solution dito sa problemang hinaharap natin. Pero yung long-term solution, siguro, kailangan talaga natin ayusin ang agrikultura natin dahil na pabayaan ang agricultural sector sa nakaraang ilang taon. At hindi na tayo sumusuporta sa ating mga magsasaka masyado. Wala na tayong research and development para dun sa mga bagong variety ng palay. May climate change na, nagbabago ang takbo ng panahon. Kaya kailangan tayo mag-adjust. Wala na tayong ginagawa na masyado, yung malawak na production loan para makabili ang farmer ng mga input sa umpisa ng season, ng bago mag-planting season. Makabili sila ng magandang binhi, ng fertilizer, ng pesticide, lahat pa ng iba't ibang inputs na kailangan nila. Tapos yung ating pag-process. Ang ating mga nagiging kompetisyon ay mga 12, ang kanilang possible is 670 pesos. Ang ating cost of production 12. Ang taas ng cost of production natin kaya mahal ang kailangan ibawi ng farmer. Bakit? Ano nangyari? Bakit ba napakataas ng cost of production? Dahil hindi tayo mechanized, hindi nagbibigay ng tulong ang pamahalaan sa farmer maglagay ng magandang irrigation system, magbigay ng mga malalaki na traktor, i-organize yung cooperatives para malalaki na traktor, maibigay mga harvester, lahat yan na para maging mas efficient ang ating mga pagsasaka. Yung pag-process, wala tayong naibibigay ng mga dryer, kulang na kulang para sa pagpatuyo nasa kalsada na linalagay yung palay para patuyuin o kundi sa basketball court. Wala tayo yung dryer na talagang pang-drying. Tapos yung milling, yung processing. Tapos hanggang yung marketing, hanggang doon sa retail na dati meron tayong Kadiwa store na galing ang supply na galing sa NFA ay pinagbibili ng mura, na ipagbibili ng mura dahil ang gobyerno hindi dapat kumita. Yun ang serbisyo yan eh. So, mababa ang presyo ng pagbenta sa taong bayan. Yan ang dapat, yung sistema na yan, kailangan buuhin natin uli yan para maging maayos ulit ang ating agricultural sector. Makapag-compete na tayo sa international market. Hindi lamang sa bigas, hindi lamang sa mais, kundi sa ibang high-value products pati. At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.